Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Virgilio Villalva, Nards Ilarde, Aki Hirashu, at Roberto Loni, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2301. Kini-frame ka. Puno ng paghamak ang malamig na mukha ni Yona. Gayunpaman, wala siyang balak magtanong tungkol sa mga detalye. Sa halip, malamig siyang tumikim, York, natatakot ako na hindi mo alam na iba ang Las Vegas sa mainland. Tayo ay isang legal na lipunan. Basta pumasok ka sa police station, walang maglalakas loob na manggulo. Walang maglalakas loob na kumbansihin ka ng kusa. Hindi mo ba tinawag ang kapatid ko dito para protektahan ka? Gusto mong kumilos siya sa labas ng batas, pero naglakas loob ka pa ring sabihin na may nagtatangkang e-frame ka. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Napakabata mo pa, ngunit hindi mo maaaring sundin ang mga patakaran ng Las Vegas habang narito ka. Nagdala ka ng kaguluhan mula sa mainland dito. Sinasabi ko na sa iyo ngayon. Ang mga bagay na ito ay hindi gumagana sa amin. Itinuro ni Yona ang ilang inspector pagkatapos magsalita bago nagpatuloy ng may pagmamalaki. Dapat niyong hawakan ang kasong ito ng walang kinikilingan. Huwag ibaluktot ang batas para sa pansariling pakinabang. Naiintindihan niyo ba? Ako mismo ang magpa-follow up sa lahat. Kaya, gawin niyo lang ang dapat niyong gawin sa kasong ito. Ang sinumang maglakas loob na yumuko sa batas para sa pansariling kapakanan, hahampasin ko siya hanggang mamatay. Hindi lamang si Yona ang pinakamatandang kabataang babae ng pamilya Mendoza na unang namumuno sa Las Vegas, ngunit siya rin ang pangalawang pinuno ng Las Vegas Police Department. Isa siyang paksyo ng tunay na kapangyarihan at may mas mataas na katayuan kaysa kay Edwin. Higit sa lahat, siya ay isang mabuting tao na hindi magtitiis sa kawalan ng katarungan. Sa isang pangungusap lamang mula sa kanya, madali niyang nagagawang wala ang lahat ng mga maneuver ni Edwin. Pero walang pakialam si Harvey. Sa halip, pinag-aralan niya si Yona ng may malaking interes. Medyo kawili-wili ang kapatid ni Edwin. Sinabi niya sa lahat ng inspector na pangasiwaan ang kasong ito ng walang kinikilingan. Mukhang papatayin siya nito dahil sa kanyang mga tinatawag na krimen, ngunit hindi pa rin tiyak kung sino ang papatayin sa huli. Matapos kunin ni Yona si Edwin, dinalhan siya ng mga lalaking inspector at babaeng nag-interrogate si Harvey ng mga tasa ng bagong dating na kape na luwak, na may paggalang sa bawat kilos nila. Nagsimula lang ulit sila sa kanilang interogasyon pagkatapos kumain si Harvey. Lahat ng naunang pahayag ay kinansela, at ang kanilang tono kapag nakikipag-usap sa kanya ngayon ay lubhang magalang. Nakita nila ang koneksyon ni Harvey, sa kabila ng pakikialam ni Edwin. Gusto ni Yona na pangasiwaan nila ito ng walang kinikilingan at sinabing walang sinuman ang maaaring yumuko sa batas para sa pansariling pakinabang. Kaya, wala sa kanila ang nang-ahas na gumawa ng anumang kahina-hinala. Maging ito ay ang mga Hamilton o ang mga Mendoza, ang dalawang pamilya ay hindi lamang ang mga maliit na karakter tulad nila na ma-provoke. Upang maiwasang masangkot dito at hindi masaktan ang alinmang partido, ang pinakamadaling paraan para sa kanila ay sundin ang mga pamamaraan. Hindi akalain ni Yona na sa pagsulong niya, matutulungan niya si Harvey. Naiintindihan ito ni Harvey, kaya naman, nakipagtulungan siya sa abot ng kanyang makakaya sa panahon ng interogasyon. Hindi lang niya ikinwento ang buong kwento ng detalyado, kundi binigay din niya ang video na binanggit niya kanina. Ang video ay nagpapakita hindi lamang ang proseso ng pag-frame ng isang tao kay Mandy kundi pati na rin ang nangyari sa insidente. Sa madaling salita, kumilos si Harvey bilang pagtatanggol sa kanyang sarili. Sa ilalim ng batas ng Las Vegas, dapat ipadala ang ebidensyang ito sa isang awtorisadong ahensya para sa pagpapatunay bago ito magamit bilang ebidensya ng hurado. Sa pananaw ng presumption of innocence, wala nang dahilan para ikulong ng pulisya si Harvey. Samantala, sa Mordo Casino Palace ng Las Vegas, na itinatag nina Jax Hamilton at ang yumaong si Lucas Jean. Puno ang lugar,
at puno ng mga customer. Marami ang pumapasok at lumalabas sa entrance ng venue na puno ang buong lugar. Si Jax, na nakatayo sa ikalawang palapag, ay may hawak na chips sa kanyang kamay. Paminsan-minsan ay naghahagis siya ng chip sa mesa sa harap niya, basta-bastang tumaya sa malaki o maliit. Si Ellie Palmer, na nasa tabi niya, ay wala na sa dati niyang marahas na ugali. Sa kabaligtaran, siya ngayon ay napaka-sweet at kaaya-aya. Mukhang interesado si Jack sa gaming table na ito. Nang ihagis niya ang huling chip sa kanyang kamay sa mesa at makumpirmang natalo siya, bahagyang pinikit niya ang kanyang mga mata bago bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay. Ang dealer at ang mga tauhan sa tapat ay hindi nang ahas na magsalita ng walang kaparirikan. Sa halip, magalang silang umalis kasama ang iba. Sa oras na iyon, si Jax at Ellie na lang ang natitira. Umiinom ng kape si Jax sa tabi niya. Pagkaraan ng mahabang sandali, sumigaw siya, "Ikaw ba ang nagtanong kay Yona na pumasok dito?" Sinabi ko nga sa kanya na ang kanyang mahalagang nakababatang kapatid ay pinuprotektahan muli ang mga kriminal. Matamis na ngumiti si Ellie sa hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Pagkatapos malaman ni Yona, sumugod siya sa eksena sa lalong madaling panahon. Nakatanggap lang ako ng balita na kinuha niya si Edwin. Sa madaling salita, hindi na siya matutulungan ng pinakadakilang trump card ni Harvey na makatakas. Kung gagamitin natin ang ating kapangyarihan, si York ay hindi na makakalabas sa bilangguan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lalong lumawak ang malademonyong ngiti ni Ellie habang nagsasalita. Tiwala siya sa kanyang diskarte at pagpaplano, tiwala na hindi sila mabibigo. Ngunit walang pakialam na sinabi ni Jax, "Hindi mo dapat hinayaan na madamay si Yona." Medyo nagulat si Ellie. "Bakit hindi? Dapat ay narinig mo ang tungkol sa nangyari kagabi, ika-4 na Young Master." Sinampal ni Harvey sa mukha si Third Young Master, at si Edwin ang umalalay sa kanya. Hindi ko alam ang relasyon nilang dalawa, pero si Edwin ang Young Master ng pamilya Mendoza at ang unang tao sa Las Vegas. Sa kanyang katayuan at kakayahan, hindi dapat mahirap para sa kanya na protektahan si Harvey. Pinikit ni Jax ang kanyang mga mata at sinabing, "Nagkakamali ka." Si Edwin ay maimpluwensya, ngunit hindi siya mula sa istasyon ng pulisya. Hindi niya alam kung paano hawakan ang mga kaso. Kung si Harvey ay sapilitang pinalaya, mayroon akong 100 paraan upang maikulong siya. At kung makialam siya sa bagay na ito, maaari ko siyang ilagay sa isang dehado. Tapos, mapipilitan siyang kumampi sa atin. Ngunit ngayon ay maaari lamang tumabi si Edwin dahil kay Yona. Natatakot ako na mahirap makahanap ng isa pang pagkakataon para makasakay siya sa ating barko. Bumantong hininga si Jack saka nagpatuloy. Kung gusto mong umasenso sa pamilya Hamilton, hindi lamang kailangan mong pamahalaan ang mga panloob na aspeto, ngunit kailangan mo ring makakuha ng mga panlabas na koneksyon. Si Edwin ay isang karakter na nararapat sa ating na manalo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ellie. Matapos mag-isip sandali, tumanggo siya at bumulong sa kanyang hininga, "Ika-4 na Young Master, tila ako ay masyadong tanga. Hahanap ako ng paraan para makabawi. Hindi na kailangan. Ang pangyayari ay tapos na. Let's just go with the flow." Puno ng hindi maipaliwanag na panghihinayang ang boses ni Jax. Sa paghusga mula sa kanyang background at paraan ng pagtatrabaho, tiyak na uutusan ni Yona ang mga inspector na pangasiwaan ang kasong ito ng walang kinikilingan. Dahil sa malakas na laban sa isa't isa, ang mga tao sa ibaba ay likas na natatakot na makaladkad sa kaguluhan. Kaya, karamihan sa kanila ay susunod sa pamamaraan. Kung mangyayari iyon, malamang ay makakaalis na si Harvey. Agad namang nanlamig ang magandang mukha ni Ellie dahil doon. Maya-maya kumerba ang labi niya sa isang mapait na ngiti. Noong una ay gusto niyang samantalahin ang sitwasyon para patayin si Harvey, na naglakas loob na kumilos ng mayabang sa kanila at sinampal pa si Jack sa mukha. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng kapintasan sa kanyang perpektong plano.
Sayang naman. Pagkaraan ng mahabang panahon, huminga ng malalim si Ellie at mahinang sinabi, "Ika-4 na young master, ano ang susunod nating gagawin? Wala ba tayong dapat gawin? Dapat lang ba natin panuurin ang paglabas niya ng walang pahirap?" Walang pakialam si Jax habang sumagot, "Huwag kang gagawa ng kahit ano kay Harvey. Ngayong mayroon na siyang magandang relasyon sa pamilya Mendoza, huwag mo siyang pukawin na gumamit ng legal na paraan sa hinaharap." Tumango si Ellie. "Intindihin mo, hahayaan ko ang aking mga tao na alisin ang iba, upang hindi maging target ni Yona at malagay sa gulo. Pero, hindi tayo pwedeng tumabi at manood. Hindi ba, ika-4 na young master?" Hindi mahirap pakitunguhan si Mandy ngunit ngayon na nasa paligid si Harvey ay may labis na kawalan ng katiyakan. Ang kalusugan ng matanda ay lumalala, at maaaring magkaroon ng kompetisyon sa karera para sa nangungunang pwesto kung hindi namin mabawi ang lahat ng equity para sa iyong lisensya sa kasino. Nananatiling walang pakialam si Jax. "Sinasabi ko na huwag makipaglaro kay Harvey, ngunit hindi ko sinasabing wala tayong magagawa. Pumunta ka at sabihin sa mga taga-Brewood na maglabas ng balita tungkol sa kung saan nakakulong si Lillian. Dapat nating ipaalam kay Young Master York ang tungkol dito. Inaasahan kong makita kung paano niya siya ililigtas sa Las Vegas at Hong Kong." Sa susunod na umaga, magalang na ipinadala si Harvey sa mga tarangkahan ng istasyon ng pulisya ng ilang inspector. Sa ilalim ng presumption of innocence sa Las Vegas, maaari lamang siyang makulong ng maksimum na 24 na oras. Gayunpaman, ang mga inspector sa pagkakataong ito ay napakahusay. Matapos makumplito ang mga nakagawiang tanong at sumunod sa mga pamamaraan, magalang nilang pinaalis si Harvey. Sa kasamaang palad, hindi makaalis ng bansa si Harvey sa ngayon, dahil hindi pa tapos ang kanyang kaso. Gayunpaman, hindi hihigpitan ang kanyang mga galaw, at malaya pa rin siyang makakabiyahe sa pagitan ng Hong Kong at Las Vegas. Isang Porsche ang dumating sa sandaling lumitaw si Harvey sa pasukan. Nang ibinaba ang bintana, nakita niya ang magandang mukha ni Teresa. Naisip ni Harvey na baka sunduin siya ni Mandy o Edwin. Hindi niya akalain na ang unang taong nakita niya sa gate ay si Teresa, sa lahat ng tao. Sa pagkakataong ito, hindi pa naka-makeup ang mukha niya at medyo haggard. Tila matagal na siyang naghihintay dito, buong gabi, kahit, "Young Master York, sumakay ka na sa kotse." Binuksan ni Teresa ang pinto ng sasakyan at binato si Harvey ng isang bote ng mineral water. Hindi tinanggihan ni Harvey ang kanyang alok at nakangiting umupo sa passenger seat. "Paano mo nalamang nandito ako? Nakuha ko ang balita kagabi na nagsasabi na ikaw ay na-frame at nabilanggo dahil nasaktan mo ang Hamilton's 4th Young Master, si Jax Hamilton. Tiningnan ko kung maililigtas kita gamit ang aking mga koneksyon ngayon, ngunit lumabas ka ng mag-isa." Inikot ni Teresa ang manibela at nagtanong, "Harvey, ano ang nangyari?" "Hindi naman marami." Sumandal si Harvey sa upuan para mas maging komportable. "Sinampal ko si Jax kahapon at sinabi sa kanyang asawa na patay na ang Hamilton. Kaya sinubukan nila akong ipakulong dahil doon." Saglit na natigilan si Teresa, tumabi sa sarili sa gulat. Hindi niya inaasahan na magiging dominante si Harvey. Noong nakaraang araw, hindi siya nagdalawang isip na suntukin si Denver sa mukha para lang matulungan siya. Ngayon, ayaw pa niyang pakawalan si Jax. Direkta niyang sinakta ng 2 sa 4 na Young Masters ng Hamiltons. Dahil nagawa pa niyang magpakitang buhay at maayos, sapat na iyon para patunayan ang kanyang halaga. "Oh, tama, wag na nating pag-usapan ang problema ko, ikaw naman." Mabilis na bumaling si Harvey sa ibang mga paksa. Saglit na nag-alinlangan si Teresa, ngunit mahinang sinabi, "May nangyari sa Walls Inc., kaya kailangan kong bumalik kaagad. Gayunpaman, ang makita ka ngayon ay nagpapagaan sa akin. Tsaka, nagtatanong lang naman ako. Sa ngayon, hindi ka makakaalis ng bansa. Hindi kita matutulungan sa Hong Kong o Las Vegas. Pero may matalik akong kaibigan,
At medyo may katayuan siya sa Las Vegas. Kung mayroon kang problema na hindi malulutas, tawagan mo lang siya. Basta sasabihin mong kaibigan kita, tutulungan ka niya. Natagpuan ni Teresa ang isang pinong business card na natatakpan ng bahagyang pabango mula sa armrest at ibinigay ito kay Harvey. Hindi tinanggihan ni Harvey ang kabaitan ni Teresa. Kinuha niya ang business card at casual na sinulyapan. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa business card ay bahagyang nanliit ang kanyang mga mata. Mayroon nakasulat na Hamilton. Pagkatapos ihatid si Teresa sa Las Vegas International Airport, sumakay si Harvey ng taxi pabalik sa distrito ng Artburn Villa. Harvey, bumalik ka na. Ayos ka lang. Si Mandy, na hindi nakatulog buong gabi, ay mukhang masaya nang bumalik si Harvey. Hindi mabilang ang mga tawag niya sa telepono kagabi. Gayunpaman, ang kanyang mga koneksyon sa Mordo ay malamang na hindi gagana sa isang maliit na lugar tulad ng Las Vegas. Ang kawalan ng kakayahan ay naging haggard at miserable siya. Halos sumuko na siya kay Jax at gusto na niyang ibigay sa kanya ang equity na mayroon siya. Sa kabila nito, hindi niya inaasahan na babalik si Harvey mula sa istasyon ng pulisya pagkatapos ng isang gabi. Ang masayang kinalabasan ay nakahinga siya ng maluwag. Magpahinga ka muna, Mandy. Hahawakan ko ang lahat. Sinubukan ni Harvey na kumbonsihin si Mandy. Hindi mahalaga. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa aking negosyo o sa iyong ina. Nagpadala ako ng ilang tao upang imbestigahan ang kanyang kinaroroonan. Malapit nang may balita. Pinaghanda ni Mandy ang mga katulong ng almusal para kay Harvey. Pagkatapos ay maingat na bamulong, Harvey, bakit hindi na lang tayo sumuko kay Jax? Hanggat handa siyang palayain si inay, ibibigay na lang natin sa kanya ang equity. Tapos, ang Las Vegas ay teritoryo ng pamilya ng Hamilton. Ang pakikialam sa kanila sa lugar na ito ay hindi makabubuti sa atin. Bagamat ligtas na nakalabas si Harvey sa istasyon ng pulisya, ang buong sitwasyon ay nagpaunawa kay Mandy na ang Hamilton ay hindi maabot nila ni Harvey. At saka, ayaw niyang malagay pa si Harvey sa gulo dahil kay Lillian. Hindi niya siya papakawalan ng madali. At least, hindi sa ganoong paraan. Napabuntong hininga si Harvey. Ang pamilya Hamilton ay isang nangungunang pamilya. Hindi alintana kung ang pagkidnap ay may kinalaman sa kanila, hindi nila ito aaminin. Pagkatapos ng lahat, makakaapekto ito sa reputasyon ng kanilang pamilya. Ang deal na binanggit mo ay hindi naaangkop. Kahit nabigyan natin ng equity si Jax, maaari pa rin niyang piliin na patayin si Lillian para protektahan ang reputasyon ng pamilya Hamilton. So, we have to hold equity firmly in our hands, hindi natin ito maibibigay sa sinuman. Hanggat mayroon tayong equity, mayroon tayong bargaining chip sa atin, at matitiyak ang kaligtasan ni inay. Pero hindi mo kailangang mag-alala masyado, Mandy. Hinding-hindi ko sila pababayaan sa ginawa nila. Napabuntong hininga si Mandy, nanlumo. Ang pagdukot sa kanyang ina ay nagpapagod sa kanyang isip at pisikal, at siya ay ganap na hindi nakabuo ng isang matino na paghatol. Sa pagkuha pa lamang ng posisyon ng ika-9 na pinuno ng pamilya Jean, huli na niyang napagtanto na hindi ito palaging isang magandang bagay. Nag-almusal si Harvey at saka nagpalipas ng oras sa pag-aliw kay Mandy. Pagkatapos nito, pinaandar niya ang kotse patungo sa lokasyon ng isang B&B sa labas ng Las Vegas. Ang lugar na ito ay ang pinakasikat na tirahan para sa mga turista. Hindi lamang ito mura, ngunit mayroon ding maraming mga atraksyong panturista sa paligid. Dumating si Harvey sa pintuan ng isang homestay at agad na kumatok. Ilang sandali pa ay bahagyang bumukas ang pinto na para bang gustong silipin muna ng nasa loob ang mukha ni Harvey. Saka lamang ito ganap na nabuksan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2305, CEO York, nasa loob sina Tyson, George, at Old Niner.
Nagmadali silang pumunta sa Las Vegas ng magdamag at abala sila buong gabi. Magalang na binati ni George si Harvey at bumaba sa negosyo. CEO York, ayon sa nakuha naming impormasyon at pag-verify mula sa iba't ibang partido, nakumpirma namin na ang umatake kay Madam Yates ay mula sa Breewood Gang. Hindi ko nalaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit nalaman ko kung sino ang nagsimula nito. Habang nagsasalita si George, nag-play siya ng video na nagpapakita ng cabin ng eroplano. Sa loob ng cabin, isang magandang babae ang nakaupo kasama ang isa pang babaeng nakasuot ng parang nasa katanghaliang gulang na babae sa sulok. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tila nasa semi-conscious state sa buong oras. Ito ay isang direktang flight sa Hong Kong 7 araw na ang nakakaraan. Ito ay isang cruise mula Hong Kong papuntang Las Vegas. At ito ay, si George ay napakatalino sa mga tuntunin ng katalinuhan at pangangalap ng impormasyon. Mabilis niyang inayos ang konteksto sa pamamagitan ng pagdaan sa isang serye ng mga pahiwatig. Matapos mawala si Lillian, dinala siya sa Hong Kong mula sa Mordu sa napakaikling panahon, pagkatapos ay ipinadala sa Las Vegas. Ang buong proseso ay tumatagal ng mas mababa sa 12 oras. Sa kasalukuyan, bulag na hinahanap ng pamilya Zimmer si Lillian sa Mordu. Nahanap mo na ba kung nasaan ang biyenan ko? Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Hindi. Ngunit nasuri na namin ang pagkakakilanlan ng babae at kung nasaan, nasa Hong Kong. Lan Kwai Fong, Sister 13, napakunot ang noo ni Harvey. Pagkaraan ng ilang sandali, walang pakialam niyang sinabi, Tyson, mag-iwan ng ilang mapagkakatiwalaang tao dito para protektahan si Mandy, pupunta tayo sa Hong Kong mamayang gabi. Alas 10 ng gabi, isang Toyota Alphard na may plaka ng kasino ang lumitaw sa Lan Kwai Fong, Hong Kong, mula sa kabilang karagatan. Ang lugar na ito ay ang pinakasikat na bar street sa mundo. Magtitipon-tipon dito ang mga gwapong lalaki at magagandang babae mula sa bawat sulok ng mundo. Iginagalaw ang kanilang mga katawan ng mapang-akit upang maakit ang atensyon ng iba. Kung ikukumpara sa nakahiwalay na Las Vegas, ang Hong Kong ay isang tunay na internasyonal na metropolis. Ito ay kapareho ng Mordo at Buckwood, sa mga tuntunin ng parehong katayuan at heograpikong lokasyon. Bukod dito, ang Las Vegas at Hong Kong ay pinaghihiwalay ng dagat. Ang mga maharlika at ang mga kulay-abong bilog ay nakikipag-ugnayan araw-araw, at ang kanilang mga paggalaw dito ay napakamaginhawa. Bumukas ang mga pintuan ng Toyota Alphard, lumabas sina Old Niner at George kasama ang ilang tao at pumasok sa Breewood Bar. Parehong malaki ang pera sa mga lansangan ng Buckwood, kaya medyo pamilyar sila sa kulay-abong lugar ng Hong Kong. Pagkapasok sa bar ay naghanap sila ng upuan sa sulok na mauupuan. Pula at berdeng mga ilaw ang kumikislap sa bar, na patuloy na nagbabago. Malakas na musika ang umalingaw-ngaw sa background, nakakabingi ang tunog at napakatalim sa tenga. Sa dance floor, pinipilipit ng mga lalaki at babae ang kanilang mga katawan sa isang psychedelic beat. Ang malakas na musika ay nagpapataas ng kanilang kasiyahan, at lahat ay nagiging ligaw. Gayunpaman, si George at Old Niner ay nanatiling malayo at walang malasakit. Dahil dito, medyo wala sila sa lugar, gayunpaman, walang pakialam si George. Sinulyapan niya si Old Niner at sinabing may nasa sabik ng ngiti, Old Niner, ipinagkatiwala sa atin ni CEO York ang gawaing ito sa pagkakataong ito. Kailangan nating lutisin ang problemang ito ng perpekto. Inimbestigahan ko na nakabalik na si Sister 13 sa Hong Kong matapos kidnapin si Madam Yates ilang araw na ang nakakaraan. Ang lugar na ito ay ang kanilang kuta, masasabi pa nga na siya ang big boss dito. Ang katayuan ni Sister 13 sa Breewood ay hindi dapat maliitin. Ang sabi-sabi ay mayroon siyang 12 sinumpaang kapatid. At bawat isa sa kanila ay isang malaki, kilalang tao sa mga lansangan ng Hong Kong. Darating ang malaking shot na ito para suportahan siya gabi-gabi. Dapat tayong mag-ingat sa ating pagkilos.
Tara na, nag-book ako ng kwarto sa ikalawang palapag, partikular para dito. Papapuntahin ko si Sister 13 pagkatapos nating mag-inuman. Hihintayin natin hanggang sa makumpirma natin ang kanyang pagkakakilanlan. Saka lang natin aabisuhan sina CEO York at Brother Tyson. Sa totoo lang, isang batang babae mula sa mga lansangan ng Hong Kong ang hindi karapat-dapat sa atensyon ni George. Gayunpaman, dahil ang kasong ito ay kinasasangkutan ng biyenan ni Harvey, ang isang maliit na issue ay madaling umakyat sa isang malaking problema. Ang mga mata ni Old Niner ay lumingon sa mga tao, pagkatapos ay nahulog ang kanyang tingin sa ilang lalaking nakasot. Bakit hindi tayo magdala ng mas maraming kapatid dito? Kung may conflict, baka hindi na tayo makaligtas, umiling si George. Bakit kailangan nating magkaroon ng napakaraming tao? Ito ay masyadong kapansin-pansin, at ito ay magiging mahirap na gumawa ng isang hakbang sa ibang pagkakataon. Ikaw pala si Old Niner, ikaw ang malaking boss sa mga lansangan ng Buckwood. Kahit hindi mo matamaan lahat, kaya mo namang lumaban sa 3 o 5, di ba? Bukod dito, kapaki-pakinabang pa rin ang pangalan ni Brother Tyson kahit sa mga lansangan ng Hong Kong. Kung talagang nahaharap ka sa kawalan ng katarungan, itaas mo lang ang hari ng mga lansangan ng Southlight. Walang manggahas na lumapit sa atin, walang ibang sinabi si Old Niner. Pinalakpak niya ang kanyang mga kamay, sinenyasan ang ilang mga kasama na pumasok sa silid sa ikalawang palapag kasama nila. Kakaiba ang lugar ng bar na ito, ang salamin na dingding ay gawa sa isang espesyal na material na nagpapahintulot sa isa na makakita sa labas. Gayunpaman, ang mga nasa labas ng silid ay walang makita sa loob. Ang pag-upo dito ay hindi lamang nagbibigay ng sapat na privacy, ngunit makikita ang buong lugar mula sa itaas sa mataas na altitude. Nakakatuwa talaga. Magandang gabi, mga Ginoo, may kailangan ka ba? Nang matapos nina George at Old Niner ang pag-scan sa kanilang paligid, isang babaeng nakakimono ang pumasok sa pintuan. Inalag-alog niya ang kanyang balingkinitang figura ng mapang-akit at napangiti sila ng kaakit-akit. Gusto kong uminom ng pinakamasarap na alak dito, yung tipong kayang ibenta ka sa akin. Sinadya ni George ang masamang tingin, na nagkukunwaring tanga. Itinaas niya ang kanang kamay at inihagis ang Amex Black Card sa mesa. Nagtataka ako kung magkano ang presyo mo kasama ng alak. Sir, nagbibiro ka siguro, hindi namin ginagawa ang ganoong bagay dito. Ang mga mata ng babae ay kumikislap na may bakas ng pagkasuklem. Tila mababa ang tingin niya sa mga maghahagis lang ng pera sa ibang tao. Gayunpaman, mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon at muling ngumiti. Paano ang isang bote ng Louis XIII, ang halaga ng isang bote ng alak ay higit sa 100,000 Hong Kong dollar. Isang bagay na hindi kayang bilhin kahit kaunti man lang ng hindi ordinaryong tao. Hindi umimik si George, at sinabing, kumuha muna tayo ng ilang bote. Oh sige, miss, nabalitaan ko na ang boss mo, si Sister 13. Ay isang pambihirang kagandahan sa Hong Kong. Ang katawan at hitsura ay mas mahusay kaysa kay Miss Hong Kong. Bilang isang Chinese, gusto ko lagi akong makakita ng ganitong kagandahan. Ilang beses na akong nakapunta dito, pero hindi ko siya nakilala. Iniisip ko kung pwede niya akong samahan sa inuman ngayong gabi. Kumuha si George ng isang stack ng dilaw na 10,000 dolyar na perang papel at isa-isang inihagis sa mesa. Agad na nagningning ang mga mata ng babae nang makita niya ang lahat ng pera sa mesa. Mabilis niyang hinablot ang lahat ng perang papel, then he beamed at George and grinned, oo naman. Nandito si Madam ngayong gabi, mga Ginoo, enjoy muna kayo sa inuman. Tatawagan ko talaga siya, kinindatan niya si George habang nagsasalita, bago masayang kumaraypas ng takbo. Bahagyang nakasimangot si Old Niner habang pinagmamasdan ang pangyayari, pakiramdam niya ay masyadong maayos ang takbo ng mga pangyayari. Ibinaba ni George ang kanyang baso ng alak, mukhang mahiyain. Tapos na, malapit na nating makita si Sister 13, Old Niner. Ano ang susunod nating gagawin? Dapat ba natin siyang tanungin dito?
O lasingin natin siya at pagkatapos ay dalhin siya? Kumunat ang noo ni Old Niner. Natatakot ako na ang mga bagay ay hindi magiging ganoon kasimple. Siguro dapat muna nating sabihin kay CEO York at Brother Tyson. Hindi ganoon kasimple, nakasimangot din si George. Matapos gumawa ng katalinuhan at pangangalap ng impormasyon sa mahabang panahon, siya ay medyo may karanasan sa larangang ito. Old Niner, anong ibig mong sabihin? Hinawakan ni Old Niner ang isang baso ng alak at sinabing, napakalaking bar ito, at ang bilang ng mga security guard dito ay malapit sa triple digit. Bakit lalabas ang isang tulad ni Sister 13 para makipagkita sa mga bisita dahil nag-order lang sila ng ilang bote ng alak? Higit pa bang isang malakas na boses ang nakatakas bago natapos ni Old Niner ang kanyang mga salita. Sinipa ang pinto, sa susunod na sandali, 12-dosenang matipunong lalaki na nakasuot ang pumasok. Puno ng malamig na galit ang mga mukha nila, nakasuot ng puting suit ang lalaking kinauukulan, masungit at seryoso ang mukha. May hindi masabi na pagpatay na layunin na lumalangoy sa kanyang mga mata. Agad na tumayo si George at sumigaw, "Sino ka? Ano ang sinusubukan mong gawin?" Ang nangungunang lalaki, gayunpaman, ay hindi mapakali na magpaliwanag ng anuman at direktang sumenyas sa kanyang mga tauhan na umatake. Sa kanyang utos, sumugod ang kanyang mga kampon, na pinupuno ang silid ng layuning pumatay. Lahat sila ay may hawak na mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay, handang sirain ang kanilang mga kalaban. Bang may sumipa sa tiyan ni George bago pa siya makatayo. Agad na pinalipad si George at bumagsak sa pader. Dumura siya ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig sa pagkakatama. George, malaki ang pinagbago ng ekspresyon ni Old Niner nang makita niyang inaatake si George. Hindi niya namamalayan na gusto niyang maglabas ng punyal sa kanyang baywang at gumanti. Gayunpaman, may sumipa sa tagiliran niya bago pa man siya makagawa. Bang napaluhod si Old Niner nang sinubukan niyang tumayo, saka siya sinipa sa noo. Sa isang iglap ay itinapon siya, nabugbog din ang tatlong lalaking nakasunod sa kanila dito. Hindi na sila makalaban sa makitid na espasyong ito, at lahat sila ay natangay sa sahig ng lalaking nakasuot ng suit. Napahawak si George sa dibdib habang nahihirapang bumangon. Tanong niya, "Anong ginagawa mo? Anong gagawin namin?" Ang nangungunang tao ay walang pakialam sa kalagayan ni George. "First time mong pumunta sa Braywood Bar, pero may binabalak ka na laban kay Sister 13. Kung hindi kita papatayin, gagamitin ko ang pangalan ng iyong pamilya." Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, higit sa 10 security guard ang sumugod muli. Sinimulan nilang bugbugin si George at ang kanyang mga tauhan, sinuntok at sinipa ng malakas. Si George at ang iba pa ay buong tapang na nakipaglaban, ngunit ang espasyo sa kanilang paligid ay napakaliit at ang kanilang mga kalaban ay higit sa kanila. Halos hindi sila makalaban at paulit-ulit na napatumba sa lupa. Parehong naagrabyado sina George at Old Niner nang mapagtanto nila na hindi na nila kayang lumaban. Hindi na sila naglakas loob na mangbuli ng mga lalaki at babae matapos sumama kay Harvey, ngunit hindi pa sila nakaranas ng mas malaking kahihiyan mula noon. Never in their wildest dreams would they imagine na mabubugbog sila ng husto sa Hong Kong. Sampal, hinawakan ng leading man na naka-white suit si George sa leeg at binuhat si George, bago muling binigyan ng isang malakas na sampal si George. Ang mukha ni George ay sumakit sa sakit, at ang kanyang katawan ay lumipad sa hangin dahil sa impact. Ang kawawang si George ay tumama sa dingding at nagpasuray-suray. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at umungol, "Sino ka? Kung hinawakan mo kami, pagsisisihan mo." Sampal, muli siyang sinampal ng lalaking naka-white coat, hindi pinansin ang mga pananakot niya. "Pagsisihan, may karapatan ka bang takutin kami? Hindi mo ba alam na Hong Kong ito? At ito ang aming teritoryo, how dare you na makialam kay Sister 13 sa teritoryo namin?" "Ikaw ang humiling nito." Tinakpan ni George ang kanyang mukha at sumigaw ng mapanghamon, "Kung hindi ka titigil, huli na para magsisi." Samantala,
Nagmamadaling bumalik si Old Niner at mabilis na dinayal ang numero ni Tyson ng maingat, magsisisi, ulit ng lalaking nakasuot, nakasing lamig ng yelo ang muka, ako, si Scar. Matagal nang nasa lansangan, hindi ako nakakaramdam ng awa, nang matapos niya ang kanyang mga salita. Kinuha niya ang bote ng alak at inihampas sa noo ni George. Hindi nagtagal, si George ay ganap na nakalutang sa lupa, nagyayelo. Si Old Niner ay sinipa sa sulok ng pader, binugbog sa loob ng 1 pulgada ng kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay ganap na namamaga, at siya ay mukhang napaka-miserable. Siya at si George ay itinuring na malaking boss sa mga lansangan ng Buckwood. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabugbog sila ng husto sa Hong Kong. Kaya sabihin sa akin, sino ka, naglakas loob ka bang magtanong tungkol kay Sister 13 kahit first time mo sa Breewood Bar? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nagsindi ng sigarilyo si Scar, humigop ng mahabang sandali, at nagbuga ng usok. Pagkatapos, tinapakan niya ang ulo ni George gamit ang kanyang paa. Bibigyan kita ng 3 minuto para sumagot, kung hindi mo ipaliwanag, ipapakain ko ang bangkay mo sa mga isda sa dagat. Si George ay lumuwa ng 1 subo ng dugo bago sumagot sa seryosong tono, kami ay nasa ilalim ni Brother Tyson. Tyson Woods ng Buckwood, matagal na naming narinig ang tungkol kay Sister 13. Kami, gusto lang namin siyang makilala, bang, sinipa ulit ni Scar si George. Isa kang matigas na cookie, nananatili pa rin sa iyong salita. Mga tao ni Tyson Woods, si Tyson Woods ang hari ng mga kalye ng Buckwood. Kung nandito siya, kahit ang don ng Breewood Gang ay kailangang personal siyang batiin. Bakit pumunta rito ang mga tauhan niya para magtanong tungkol kay Sister 13? Bibigyan kita ng huling pagkakataon, kung hindi mo ibunyag ang iyong pagkakakilanlan at sasabihin ang iyong mga layunin, dudurugin kita at itatapon sa dagat. George gritted his teeth, frustrated. Hindi niya akalain na mamamatay siya bago niya makumpleto ang kanyang misyon. Hindi lang siya nabigo, kundi muntik na rin siyang mapatay. Mga bitak, crack, nang makita ni Scar si George na nanatiling tahimik, tinapakan niya ang kaliwang palso ni George, nabali agad ang kamay ni George. Napasigaw si George at gumulong-gulong sa lupa sa sakit. Ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay kakilakilabot, maputla at kakilakilabot. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito mula sa mga lansangan ng Hong Kong ay magiging napakalupit. Magsalita ka, kung hindi, babaliin ko rin ang kanang braso mo. Pinikit ni Scar ang kanyang mga mata nang may pananakot at saka tinapakan ang kanang kamay ni George gamit ang kanyang kanang paa. Mukha siyang malamig at walang pakialam. Hindi niya inisip na panatilihin ang kanyang malupit na pagkilos kung pinilit pa rin ni George na manatiling tahimik. Sa pagkakataong yon, biglang bumukas ang pinto. Pagkatapos, lumitaw ang 2 figura, ang nangunguna ay humakbang pasulong, dahan-daang humahakbang. Ang ilang lalaking nakasuot na nakatayong nagbabantay sa pinto ay walang oras para umiwas, at nawala ng malay sa isang iglap. Ilan sa kanila ay nabasag sa dingding, bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig at ilong. Ang taong responsable sa pag-atake ay walang iba kundi si Tyson. Si Harvey naman, pumapasok lang ng walang pakialam. Pagpasok niya, patuloy na umaalingaw-ngaw ang malungkot na hiyawan sa paligid niya. Si Tyson ang gumagalaw. Ngunit ang mga mata ng lahat ay walang malay na nakatingin kay Harvey. Sabay silang napabuntong hininga, nagulat at napanganga. Malinaw na si Harvey ang pangunahing tauhan, bastos. How dare you act so violently sa teritoryo ng Breewood Gang? Bahagyang nagbago ang mukha ni Scar nang makita niya sina Harvey at Tyson. Ngumisi siya at inutusan ang kanyang mga tauhan, gawin mo. Agad namang tumalon ang kanyang mga tauhan, sabay-sabay na iwinagayway ang mga bakal na tubo sa kanilang mga kamay. Si Harvey, gayunpaman, ay kumilos na parang hindi niya nakita ang alinman sa kanila at naglakad lamang patungo kina George at Old Niner nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, pinalibutan siya ng 30 tao, hindi sinasadyang sumigaw sina George at Old Niner,
CEO York, mag-ingat, ngunit si Harvey ay nanatiling walang pakialam, nagpatuloy sa paglalakad ng walang ekspresyon. Si Tyson, na nasa tabi niya, ay patuloy na lumalaban at humaarang sa sinumang maglakas loob na lumaban ng isa-isa para matapos sila, walang makalapit kay Harvey sa lahat ng oras. Bakas ang takot ang sumilay sa mga mata ni Scar nang makita niya yon. Itinuro niya si Harvey sa susunod na sandali at sumimangot, durugin ang lalaking ito. Dalawa sa kanyang mga tauhan na matagal nang naghahanda na umiwas sa pag-atake ni Tyson ay diretsyong tumalon kay Harvey. Pareho silang may wishful thinking, gustong tanggalin muna ang pangunahing tauhan. Ang kanilang mga kasanayan ay napakahusay, at sila ay napakabilis. Huli na para harangin sila ni Tyson, habang papalapit sila kay Harvey, sumilay sa kanilang mga labi ang mga ngiti ng tagumpay. Nananatiling walang pakialam si Harvey, naiinip, iniunat niya ang kaliwang kamay. Kahit na ang kanyang mga galaw ay hindi mukhang mabilis, nakuha niya ang isa sa mga lalaki sa leeg. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamay, pagsabog. Boom, nagkaroon ng malakas na kalabog, at ang lalaking binubuhat ni Harvey ay natapon at tinamaan ng malakas ang kanyang kasama. Sabay-sabay na lumipad palabas ang dalawang figura, walang humpay na bumagsak. Paglapag nila, nanginginig ang kanilang mga katawan sa sakit at napaungol sila sa sakit. Ang mga kasanayan ni Tyson ay nakakatakot, na nagdudulot ng takot sa marami. Gayunpaman, ang mga random na paggalaw ni Harvey ay nagbigay ng aura ng kawalan ng kakayahan na umaapi sa lahat ng tao sa paligid niya. Namilog ang mga talukap ng mata ni Scar, walang kamalay-malay siyang umatras, at taimtim na sinabi, "You brat. Sino ka, hindi mo ba naisip ang mga kahihinatnan ng pagdudulot ng gulo sa Braywood?" Si Scar ay nasa mga lansangan ng Hong Kong sa loob ng maraming taon, at nakita niya ang lahat ng uri ng tao. Nakakita na siya ng ilang malalaking boss habang sinakop niya ang mga lansangan ng Lan Kwai Fong hanggang Sim Sha Su nang walang anuman kundi isang kutsilyo lamang. Gayunpaman, ito ang kanyang unang pagkakataon na makakita ng isang nakakatakot na gaya ni Harvey. Sampal, hindi sumagot si Harvey, sa halip, walang pakialam siyang humakbang pasulong at iwinagayway ang kanang kamay. Gustong iwasan ni Scar, pero bigla siyang nablangko at sumakit ang kanyang mukha. Agad na lumipad palabas ang kanyang katawan, nakasandal sa pader. Sa mahabang sandali, hindi siya makabangon, pulang-pula na ang mukha niya at namamaga, at nanginginig ang buong katawan niya. May gusto siyang sabihin sa puntong ito, ngunit hindi siya makapagsalita. Ito ay masyadong kakilakilabot, dalawang galaw lang ang ginawa ni Harvey pagkapasok niya, pero malakas ang bawat galaw niya. Agad na tumahimik ang buong crowd, marahil ay natakot sila sa aura ni Harvey, ngunit maging ang kanilang mga hiyaw ay naging mahina. Lumapit si Harvey kina George at Old Niner, tinulungan niya silang makatayo at tinanong, "Ayos ka lang ba?" Naningkit ang gilid ng mga mata ni George, CEO York, "Sorry kung napahiya ka namin," mapatla din ang mukha ni Old Niner, wala silang nagawa at kailangan pa nila si Harvey para iligtas sila, sobrang nakakahiya, walang dapat ikahiya. Pagkatapos ng lahat, ang Hong Kong ay teritoryo ng Braywood Gang, maraming tao sa kabila, normal lang kung hindi nyo sila kayang labanan, ngumiti si Harvey, walang pakialam, pero hindi mo kailangang mag-alala, makakamit ko talaga ang hustisya para sayo. Sabay hila ni Tyson kay Scar at inihagis sa harap ni Harvey. Tinapakan ni Harvey ang noo ni Scar at walang pakialam na sinabi, "I'll give you a moment." Ilabas si Sister 13 at salubungin ako. Matapos marinig ang dalawang salitang, Sister 13, bahagyang pinikit ni Scar ang kanyang mga mata bago ngumiti ng pilit. "Brat, hindi ko alam kung sino ka, ngunit kung gumawa ka ng gulo sa lugar na ito, mamamatay ka." Sampal. Hindi napigil ang magsalita ni Harvey, binuhat niya si Scar at sinampal hanggang sa bumagsak siya sa lupa, "Tawagan mo siya." Nanginginig si Scar sa galit, "Mas gusto ko ang kamatayan kaysa kahihiyan." Sampal, muli siyang sinampal ni Harvey ng mas marahas pa kaysa dati, "Tawagan mo siya." Bang! Sa mga oras na ito,
maririnig ang tunog ng mga yabag mula sa labas at muling may sumipa sa pinto. Kabanata 2310, ang lakas ng loob mo, ang lakas ng loob mong kumilos ng bastos sa pwesto ko. Wala kang respeto sa akin at sa kay Third Young Master. Habang binibigkas ang mga salitang ito, mahigit 10 tao ang pumasok, na nakapalibot sa isang lalaki at isang babae. Sa kaliwa ay isang matandang kakilala, ang Third Young Master ng Hamiltons ng Las Vegas, si Denver Hamilton. Sa kanan ay isang magandang babae na mukhang 23 o 4 na taong gulang. May mga tato sa kanyang mga braso at binti, sapat na upang ipaalam sa mga tao na siya ay isang gangster sa unang tingin. Madam ng Braywood Bar, Sister 13, nilibat ng mga mata ni Sister 13 ang lugar habang pinag-aaralan niya ang kaguluhan. Sinulyapan niya ang mga sugatang security guard, pagkatapos ay si Scar, na pinipigilan ni Harvey. He chuckled angrily and hissed, "You have some guts. Maglakas loob na saktan ang aking mga tao sa aking teritoryo. Hindi ka ba matapang na tao?" Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng layunin ng pagpatay. "I dare you to hurt her again in front of me," sampal. Sinampal ulit ni Harvey si Scar, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa si Scar pagkatapos, pinalipad si Scar bago bumagsak sa lupa. "Nagawa ko na, ano ang gagawin mo, bastos ka, anak ng asungot?" "Bastos ka," galit na galit si Sister 13, sino siya? Siya ay isang sikat na tao sa mga lansangan ng Hong Kong, at ang kanyang 12 kapatid ay ang mga big boss sa mga lansangan ng Hong Kong. Kahit na ang nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanya, pabayaan ang mga tao sa mga lansangan. Ngunit sa oras na ito, may nang-ahas na bugbugin ang kanyang mga tao sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay hindi na isang hamon, ngunit isang direktang provocation. Hindi lang siya na-provoke ni Harvey, na-provoke niya ang buong Braywood. Mahigit 10 magagandang kaibigang babae na sumunod kay Sister 13 ang bumaril kay Harvey ng tingin, pakiramdam na hindi talaga alam ni Harvey ang kanyang lugar. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang rural na lugar. Ito ang Braywood Bar, lugar ng Braywood Gang, ikaw. Kikilos na sana si Sister 13 pero bigla siyang may naisip at malungkot na lumingon kay Denver sa likod niya. "Third Young Master Hamilton, may umapi sa akin. Sa simula gusto kitang tratuhin ng maayos, ngunit nakikita mo." Si Denver, na nanonood ng saya, ay tinapak ang mukha ni Sister 13 na may pag-aalalang mukha bago humakbang. Palagi niyang gustong makipag-ugnayan sa mga tao mula sa kalye. Nagkaroon pa siya ng malapit na relasyon sa mga tao sa Braywood. Naglakad siya pasulong ngunit saglit siyang natigilan nang makilala niya si Harvey sa dim light. He said with a half smile, "Hey, I wonder who it is." "Si Young Master York pala, Harvey York, paano kita hindi nakilala? Hindi mo ba alam na hinahanap kita nitong nakaraang 2 araw? Tiyak na hindi mo alam kung saan ka nakatayo, ngunit napakatapang mo. Na-provoke mo lang ang Hamilton sa Las Vegas, at ngayon, narito ka na at sinusubukang guluhin ang Braywood sa Hong Kong. York, may death wish ka ba?" Pumalakpak si Denver habang nagsasalita. Isang lalaking Islander na nakakarate suit ang lumitaw mula sa kanyang likuran. Ang Islander shrine ay tumayo ng mataas, at kahit sa unang tingin, siya ay tila isang malakas na karakter. Matapos magdusa ng matinding pagkatalo kay Harvey 2 araw na ang nakakaraan, pumunta si Denver sa Hong Kong partikular na para kumuha ng Young Master. Ang Islander ay isang karate genius mula sa Island Country, si Hiroshi Yasuda. Ngumiti nang walang pakialam si Harvey, "Hinahanap mo ako? Gusto mo bang magpakumbaba sa akin at aminin ang iyong pagkakamali?" Sabay-sabay na tumikim ang ilang dilag nang marinig ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong naglakas loob na kumilos ng bongga sa harap ng Hamilton ng Las Vegas. Ang mga Hamilton ng Las Vegas ay ang mga hari ng Las Vegas, at maihahambing sila sa nangungunang 4 na pamilya ng Hong Kong. Nagpapanggap na kasama si Denver,
Siguradong sinusubukan ng tangang ito na patayin ang sarili.